Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ating paghahanda sa Kapaskuhan sa pagdating ng ating Panginoon, Second Sunday of Advent. At sisimulan ko ito sa isang kwento. Ito ay kwento ng isang hari na nagpagawa ng isang obra, ng isang drawing na tungkol sa kapayapaan. Noong panahon yon, may isang makapangyarihang hari na naghangad malaman ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ipinatawag niya ang lahat ng pintor sa kanyang kaharian at iniutos, "Gumawa kayo ng larawan na magpapakita ng kapayapaan. Ang pinakamandang obra ay aking gagantimpalaan." Ang unang pintor, gumuhit ng isang lawa na kasing linis ng salamin, napapalibutan ng mga bundok at bulaklak. Ang langit ay bughaw at walang ulap. Ikalawang pintor, gumuhit ng isang talon na malakas ang bagsak ng tubig, tila nangangalit. Ngunit sa ilalim ng talon, may pugad ng ibon. Doon, payapang nagpapakain ang inang ibon sa kanyang inakay. Ano ang hatol ng hari? Pinagmamasdan ng hari ang lahat ng obra. Marami ang pumili sa unang larawan dahil tahimik at maganda. Ngunit tinuturo ng hari ang ikalawang obra. Pinagmamasdahan, "Ito ang tunay na kapayapaan," sabi niya. "Hindi ito ang kawalan ng ingay o problema. Ang kapayapaan ay ang kakayahang manatiling payapa sa gitna ng kaguluhan." So mga kapatid, sa umagang ito, sa linggong ito, tinuturuan tayo ni Juan Bautista tungkol paano tayo mamumuhay sa kapayapaan. Tatlong simpleng aral ni Juan Bautista para magkaroon tayo ng tunay na katahimikan sa ating buhay. Una, tayo ay dapat magsisi. Sabi ni John the Baptist, "Repent." Magbago na. Ang unang aral ni Juan ay magsisi. Ano ang pinagsisihan? Kasalanan. Ang kasalanan ang pagsisihan. Ang kasalanan ang nagdudulot ng gulo sa mundo at sa ating buhay at sa ating puso. Kapag nagkasala tayo, kadalasan ay nagtatago tayo, nagpapanggap, nagtatakip, at nagiging komplikado ang ating buhay. Ang lahat ng tinatago at pinagsisinungalingan natin ay nagpapabigat sa atin. Parang guilty tayo palagi. Parang hindi tayo makausad sa ating mga buhay. Kaya nawawala ang ating kapayapaan. Ang sarap mabuhay na walang kasalanan, nang walang pinagtataguan, nang walang pagpapanggap. Kaya pagsisihan ang kasalanan at magkakaroon tayo ng katahimikan at kapayapaan sa ating buhay. Kasi pag puno tayo ng kasalanan, magulo ang ating buhay, wala tayong kapayapaan. Pangalawa, sabi niya, ituwid ang landas, straight the path. Hindi sapat ang magsisi. Kung malaman mo ang iyong pagkakamali, dapat itama mo ito. Kaya sabi ni Juan, ihanda ang daan ng Panginoon, tuwirin ang kanyang mga landas. Wala tayong kapayapaan kung hindi natin tinutuwid ang ating pamumuhay. Hindi tayo natatahimik dahil balik tayo ng balik sa maling gawi, sa maling ginagawa. Parang bali-bali buluktot ang daan na nilalakaran natin. Walang kapayapaan kung hindi tuwid ang landas na nilalakaran. Ang pagsisisi ay simula, ang pagtuwid ng buhay ang pagpapatuloy. Pangatlo, dapat tayo ay maging simple. Be simple. Ang isa pang dahilan ng kawalan ng katahimikan ay ang komplikadong buhay. Complicated life. Tingnan natin kung gaano kasimple si Juan Bautista.
physically. Ano ang kanyang attribute? Ang kanyang damit na balahibo ng kamelyo, ang sinturon ay balat, at ang pagkain ay pulot o kyutan. Sobrang simple. Madalas tayo ang nagpapakomplikado sa ating mga buhay dahil hindi tayo makontento. Hindi masama ang maghangad ng maraming bagay, material sa buhay. Pero kung wala tayong kakayahan, huwag nating ipilit. Kaya minsan, sa mga buhay, minsan, higitan pa natin ang meron o wala tayo. Kukuha tayo ng wala sa atin. Mga gadget, mga bagay na hindi naman kailangan sa ating buhay. At yun ang nagpapagulo sa ating isip at sa ating kagustuhan. Ang pilit, na buhay na ganito, ay magkakaroon tayo ng maraming utang. Ang pagtatago kapag sisingilin, yan ang nagpapakomplikado sa buhay at nag-aalis sa atin sa kapayapaan. Ang susi sa simpleng buhay ay ang makontento. Malapit na ang Pasko, siya nga. Magiging masaya ang Pasko kahit walang hamon, walang lechon, kahit walang bagong damit, kahit walang regalo. Pero sabihin mo sa sarili mo, kung wala man ako ngayon, sisipagan ko next year para magkaroon ako. So brothers and sisters, mga minamahal na kapatid, ito ang tatlong aral ng kapayapaang itinuturo sa atin ni Juan Bautista. Nawa tayo ay mamuhay ng may pagsisisi sa ating mga kasalanan, kalikuran nito. Tuwirin ang ating mga buhay, itama ang ating landas, maging simple at matutong makontento sa buhay. Kapag taglay natin ito, magkakaroon tayo ng happy life, kapayapaan. Meron tayo ng peaceful mind. Sa gitna ng kaguluhan at ingay sa ating mga paligid. Amen.